Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na pong vital, libre lang. Tulungan na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today sa reflection, kalimutan mo na ang nakaraan. Mag-focus ka ngayong kasalukuyan. Diba? Marami kasi sa atin na talagang yung mga dati nilang gawi, hindi na sila natuto. Diba? Yung aral na binigay nito, paulit-ulit lang. Kaya nga sabi sa Pilipos, chapter 3, verse 13, mga kapatid, hindi ko ibinibilang na nakamtan ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko na ang mga bagay na nasa likuran ko at pinagsisikapang maabot ang mga bagay na nasa harap ko. So, yun ang sinasabi dito ni San Pablo, di ba? Na kalimutan mo na kung ano man yung napagdesisyonan mo, tapos na yon. Kumbaga, harapin mo na ngayon. Di ba? Para, kumbaga, makamubon ka na at marami ka pang pwedeng gawin para makabangon. So, yung iba kasi sa atin, maraming pinagdaanan, lalo na noong 2024, di ba? Naging mapait ang kanilang buhay. Nagkamali sa kanilang mga minahal. Di ba? Iyak-iyak ka. Dahil akala mo ay mabait siya, tapos malaman mo nambubugbog pala. So, wag mo nang ulitin. Kasi yung iba, pagka boyfriend pa lang, minsan, di ba, ganyan ang nangyayari. Malupit na. Paano pa kaya pag nag-asawa na kayo? O yung iba naman, nag-asawa na, tsaka naman lumalabas ang tunay na ugali. So, minsan naman, yung dati mong bisyo, halimbawa, sugarol ka, di ba? Talagang nauubos ang oras mo dyan. Yung perang pinaghihirapan mo ay natatalo lang sa kakasugal mo at ang nagsasakripisyo ngayon ay ang pamilya mo. Pero sa kabila niyan, di ba? Sa kabila niyan, ngayong 2025 ay binabalik-balikan mo pa rin. Paano ka uunlad sa buhay, di ba? At aasenso. Yung iba naman, di ba, nag-addict na mga nakaraang taon, tapos nangako sa sarili na hindi na ulit mag-addict, magbabago na, pero binabalik-balikan pa rin. Di ba? Binabalik-balikan pa rin. So, marami sa atin talaga na yung mga bagahe ng nakaraan ay pilit pa rin dinadala-dala. Di ba? Na kung saan ay sana ito yung makapagpagaan ng buhay mo, pero ang nangyayari, nagpaulit-ulit ka lang. Kaya nga sabi ng mga matatanda, di ba, kasabihan to, dapat may natututunan ka, dahil kung wala, wala kang pinagtandaan. Kumbaga, ang ibig sabihin nun, tumanda ka na lang, hindi ka natuto, yung ugali mo, ganun pa rin, di ba? Kung palaaway ka dati, palaaway ka pa rin ngayon, wala kang peace of mind. Binibigyan mo pa ng problema yung pamilya mo. Imbis na makatulong ka, nagiging stress ka lang sa buong pamilya. Yung iba naman, wala na nga trabaho, di ba? Hindi rin nakakatulong. Nagbibigay pa ng sakit ng ulo sa kanilang pamilya. So, ibig sabihin, mag-focus ka lang sa buhay mo. Kung anong goal mo, sikapin mo, di ba? Kaya sabi ni San Pablo, kinakalimot ko na nakaraan, sinisikap ko ngayon yung nasa harapan ko, di ba? Ibig sabihin yung bagay na kailangan mo pang gawin. Kumbaga, may panahon ka pa, buhay ka pa, hindi pa tapos ang mission mo, kailangan masulit mo ito, magampanan mo ng maayos at maging makabuluhan ang buhay mo. Tama na yung mga bagay na nagkamali ka, natisod ka, di ba? Ayahan mo na yun. Tumayo ka na, bumangon, magsikap para sa pamilya. O kahit mismo sarili mo, di ba? Ang makuha mo ang mga pangarap mo. Kaya, siyempre, nangunguna dyan yung pananampalataya mo. Dapat wag mo yung kalimutan. Kung dati hindi ka nagsisimba, hindi ka nagdarasal, di ba? Kahit ano lang ang dumating, okay lang. Unahin mo
Dahil lang pananampalataya, ito yung simbolo rin ng pag-asa na hindi mo naman nakikita. Di ba? Pero nararamdaman mo na nandyan si Lord na handang tumulong sa iyo sa anumang problemang dinaranas mo o sa mga problemang hinaharap mo man. Kaya yan po ang ating ilagay sa ating isipan. Kailangan magkaroon ng progress sa ating buhay para ma-accomplish natin kung ano man ang kailangan nating gawin. Sa pamilya, siyempre nangunguna ang Diyos bago ang lahat. Dahil pag wala kang relasyon sa Diyos, ay sigurado sablay lahat ng mga desisyon mo at hindi ka pagpapalain. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, sa relasyon, sa karamdaman at sa financial, sabayin mo kasi napakasimpleng dasal lang na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus ay tsak yun ipagkakaloob sa iyo ang iyong hinihiling sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po yung kanyang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At lahat po ng nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, iyong pagalingin. At sa mga pamilyang nagkakagulo, nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa pilit na binabalikan ang mga tampuhan ng bawat isa. So ipuhin niyo po ang kanilang puso na mapagkumbaba, mapagpatawad, at higit sa lahat ay mapagmahal sa kanilang miyembro ng pamilya. At pagbigis-bigisin niyo po muli sila. Ganon din po sa financial, Lord, na kailangan po namin lahat. Lalo na po, dinadalangin ko yung mga kapatid namin walang-wala po talaga. Ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas. Pinoproblema pa, Lord. Inahanap pa kung saan nila may raraos ang kanilang buong pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kahinahan at kasalanan. Ang lahat po ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.